biglang lakad na naman ng aking pamilya. Oops, teka lang, bago ka mag-comment. Ang nakikita niyo pong extra person sa trike ay binaba lamang po namin sa gate ng aming villa para makasakay ng bus. Madalang po kasi ang public tricycle dito sa villa namin. Ang mga tricycle po na pumapasok dito ay yung meron na pong pasahero na nakatira po dito. Para hindi na rin po sayang sa gas at nagmamadali na rin kami nito dahil tumataas na po ang sikat ng araw, ganito na lang po yung paraan na ginawa namin. Huwag po kayong mag-alala, safe naman po kami nakarating sa Paraiso Resort ng San Narciso, Zambales. Malapit lang po yan dito sa amin dahil nasa Subic lamang po kami. Kaya biglaan, let's go! Puntahan natin ang magandang resort na naging talaga naman pasyalan ng mga ilang mga sikat at mga magiging sikat ng mga vlogger tulad ko. Tama na muna ang kwento. Tara, samahan nyo kami. Panoodin nyo to. Mag-road trip tayo. Ang ganda po, nakakatulala pagmasda ng ating bundok at mga puno. Fresh at malamig ang simoy ng hangin ng mga oras na to na bumabiyahe kami. Kung kayo po ay manggagaling sa Olongapo Bus Terminal, sakay po kayo ng Blue Jeep sa gilid ng Chowking. Kung gusto naman na mas mapadali ang biyahe, sakay kayo ng bus sa Olongapo Victory, Paiba or Santa Cruz. Sabihin nyo lang sa ticket booth or conductor, ibaba kayo sa San Marcelino Arco Boundary at sa unang kanto may nakaabang na doon na tricycle na pwedeng maghatid sa inyo pa Paraiso. Mahaba-haba pang barangay road ang babiyahihin pero malilibang kayo sa view ng bundok at bukid. Habang binabiyahe nyo ang barangay road, may madadaanan kayong mga tindahan. Pwede nyong bilihan ng merienda at yelo. Pakitandaan na merong environmental fee na 30 pesos per head. Pero sa mga chikiting, free naman po. Madami kayong resort na makikita na ilan sa mga resort na kilala tulad ng Pepper Tree at Tampisawan. Madami pang iba na pwedeng pagpilian, iba-iba ang rate nila. Pero sa pinuntahan namin sa Paraiso, walang entrance fee at forfeit fee. Pipili lang kayo sa kanilang mga cottages, 300 pesos ang binayaran namin. Madami kami, siguro nasa 7 na adult, 4 na kids. Meron din available na umbrella lang para sa 4 to 5 person. Pili lang kayo kung saan kayo pupwesto. Sa oras na nga ito ay medyo matarik. Hindi naman masyadong matarik. Sadyang hindi lang kinaya ng tricycle. Kasi nga ito namang kuya ko, sabi niya kaya daw na madami kami sa loob. Ang lalaki pa naman namin, ang lalaki namin. Kaya ayan, for the baba ang mga person at for the help ang isa pang naming tricycle. Buti na lang meron kami mga boys na to the rescue talaga. At ayan, siguro tinadahanan na rin para makita namin ang ganda ng bundok na ito. Ang ganda po talaga niyan. At syempre, habang to the rescue ang mga boys, nagtitiis ang mga babae sa initan. Opo, ang init po niyan. Tapos, ang mama ko, kinalabit ako, tinawag ako boy, para magpa-picture. Tignan nyo mamaya. Makikita nyo siya, papapicture siya.
Nakita niyo naman po, napakadami namin. At eto na ang sinasabi ko sa mama ko. Ang init niyan, Betty, is ganda siya dyan. Parehas kami. Ayun, pinapamadali niya pa ako. At tuwang-tuwa talaga siya kasi syempre first time din niya magpunta sa Paraiso. At masaya talaga yung mga biglang lakad na ganito, 'di ba? Yung struggle is real. Ay, ay. Parang dito na lang ako malinis. At eto nga si ate ko. Parang gusto niya nang maligo dito sa poso. Parang gusto niya nang isahod yung buong katawan niya. Tapos pa nag-uugas siya ng baso, tingnan nyo. Parang gusto niya na ipasok yung buong braso niya sa baso. Bakit gano'n? Pero alam nyo, habang binobombahan ko ng tubig si ate sa paghuhugas niya ng baso, naiinggit ako. Parang gusto ko maramdaman yung tubig at ako na lang yung magugas ng plato. Sabay ng pagligo ko. Parang ako ate maliligo dito sa poso. Tingnan niyo siya, oh. Nagbubuhos-buhos na siya. Mamaya basa na yan. Buong katawan niya. Ang tagal niya ditong maghugas. Feel na feel niya yung lamig ng tubig. Parang gusto ko na nga siyang iwan eh. Sabi ko ba, ay din naman ang ang lamig ng tubig dito. O diba, dito na siya naligo. Sa kabilang side naman, tingnan natin. Nandito na ang liguan. Napakalapit lang po sa cottage namin yung mismong liguan. At itong mga pamangkin ko ay nag-enjoy na sa pagliligo. At tinuturuan niya itong pamangkin ko na 4 na taon na lumangoy. Magaling lumangoy yan guys. At gustong gusto niya kung ano yung ginagawa niya. Nag-enjoy siya dyan. Taray, bumabalik na sa pagkadalaga yung bata. Dalaga ko ngayon, wala ko. Single mother. Ay, rin ako to. Si Natoy. Namahal ko. galing, galing lumangoy. Sayang di natin nakuha na yung pambalot ng cellphone. Yung maliwanag sa ilalim. Lamig no, sarap. Meron din silang public toilet, shower room, shared cooking area. Dala na lang kayo ng uling. Yung ibang nakasabay namin, meron silang sariling kalan, yung ginagamit sa sanggupsalan. Doon na sila sa table nila nagluluto. May lababo na walang gripo pero may poso para ma-feel na feel talaga ang probinsya. May balde at tabo na nakahanda. Wag lang bitbitin yung balde at tabo sa cottage nyo para doon kayo maghugas. Dahil isa lang po ang balde at tabo, wag makasarili. Mas nare-recommend ko pong mas agahan ng pagpunta yung mga 7 AM nandun na kayo sa resort para ma-feel nyo yung lamig ng tubig at makita yung linaw nito na nagkukulay blue dahil sa linis. Malinis at malinaw po ang tubig pero asahan po natin dahil sa public itong resort, dinadagsa ito ng tao dahil din sa natural water nila na malinis at malamig.
na sakto sa panahon nating tag-init. Kaya mas maganda na agahan para makapili kayo ng magandang spot. Kung kayo po yung tipo ng tao na gustong makaligo sa ganitong lugar pero gusto makaiwas sa madaming tao, itong araw na ito ang maire-recommend ko. Iwasan yung araw yung Friday, Saturday, Sunday. Kami ng family ko, Lunes kami nagpunta, pero madami pa din ang nagpunta. Pero mas goods naman dahil hindi nagsasabay-sabay, may aalis at may darating. Kaya di ganun ka-crowded at mas na-enjoy namin ang aming summer outing 2024. Hanggang dito na lamang po ulit at ako po si May ang nagsasabing, tara, gala tayo! Talaga gagano pa. Dapat nga ano na kayo kasi may dumating na 2 box ng ice chest kanina.